Hello! Alam niyo ba ang dopamine at endorphin? Ang dopamine at endorphin ay parehong neurotransmitter na gumaganap ng mahalagang papel sa pagsasakatuparan ng ating emotion at kabuoang kalagayan. Ang dopamine ay kadalasan nag-uugnay sa reward ng system ng utak. Ito ay nagiging neurotransmitter na tumutulong mag-regulate ng ating mga antas ng kaligayahan, kasiyahan. Kapag merong mga positibong karanasan o tagumpay, naglalabas ang utak ng dopamine upang magdulot ng pakiramdam na tuwa at ganap na kaligayahan. Sa kabilang banda, ang endorphin ay mga likas na chemical na likas na nagpapabawas ng sakit at pagkakilos ng pakiramdam at kaligayahan ng kasiyahan. Kapag kinakailangan ng katawan ng makabagong laban sa sakit o kapag nagpapalakas tayo ng ating physical aktibidad tulad ng ehersisyo, ang katawan ay naglalabas ng endorphin upang makatulong sa pagpigil ng sakit at magbigay ng nararamdamang kasiyahan. Sa kabuuan, ang dopamine ay nagpo-focus magkamit ng mga layunin ng pagkilala ng tagumpay, habang ang endorphin ay nakatutulong sa pag-alis ng sakit at pagpapabutin ng ating emotional na karanasan sa kaligayahan. So, yun po ang ibig sabihin ng endorphin at ating dopamine. Ang dopamine ay mahalagang trabaho sa ating utak. Yan yung cell na neurotransmitter na nagbibigay ng ang kaligayahan at ang painkiller. Ang endorphin ay yung painkiller na yung nakakatulong ng pain, kinikil niya. Ganun ba? Inaano niya, kaya pag may nararamdaman tayong sakit or wag broken heart So, yun yung trabaho ng endorphin. So, I give some example. Yung anak ko po is hindi talaga siya umiinom ng gamot. Since nung bata siya or nung maliit pa siya, bali ako ang umiiyak. Umiiyak ako dahil pag nagkakasakit siya, never po talaga siyang na uminom ng gamot since nung bata pa siya. So ang ko lang is I want to share kung paano niya masyadong active ang kanyang endorphin talaga. Tulog lang siya ng tulog, then drink lang siya ng drink ng water. Nung once na ay siguro nung elementary time niya is 2 beses siya, I think grade 3 and grade 6 yata siya, nagkaroon po siya ng influenza na talagang delikado po yan. Pero praise God at walang nangyari sa kanya. Then talagang umiiyak yung doktor na drink your medicine. Kusuri no minasai. Musiko, kusuri naman na ito, shinjao yote. So, yun din ang ko, pag hindi ko minom ng hindi ka gagaling, makukumpine ka. Pero, ang talaga, miracle po talaga, lang siya, tulog ng tulog, until now, ang lakas-lakas niya, kahit anong gamot, hindi po siya umiinom. Yan ang very powerful yung kanya. Endorphin. So, yun yung pinapasok niya sa dopamine niya na gagaling ako
for yung natural na paggaling. So, ang ginagawa niya, pag may sakit lang po siya, ay stay siya sa room niya, then natutulog siya. Tulog lang ng tulog, then drink lot of water or some kumakain siya ng paborito niya yung strawberry and umiinom siya ng kumakain siya ng mga orange or vitamin C. So ko lang na-share ko lang yon about my daughter na talagang amazed ako sa strategy niya. Na talagang hindi po talaga siya umiinom ng gamot, na kahit any kinds of gamot, kahit na or malala yung kanyang since pupunta po kami ng hospital pag talagang na yung kanyang flu, bali nililinis lang yung kanyang, dito naman sa Japan napaka advanced yung technology ng Japan po, kaya medyo kahit hindi katulad ng anak kong hindi umiinom may konting paraan. So nililinis yung kanyang nose and yung kanyang mouth na tapos meron lang parang oxygen na parang yun lang ang one in a time lang na ginagawa lang yun ng anak ko, pero against siya talaga doon. Then talaga ang ang technique niya is tumutulog lang siya, then sleep and rest. Then umiinom siya ng lot of water, then kumakain siya ng fruits po. So yun ang yun ang trabaho ng endorphin sa atin, yung kinikill niya yung pain na nararamdaman natin. So very very talaga ang Diyos na talagang yung ating katawan po kung natin, may natural relief to talaga siya, na talagang did you notice po yung hindi healthy yung katawan, pero yung mga brain cell nila is ang lulusog. Hindi nyo ba yung mga bakit kaya yun yung hindi maano yung kanyang katawan, kung basta may kulang, pero yung brain bakit siya nagiging successful? So yung dopamine niya is tsaka yung mindset niya is kahit na kulang aking katawan is magagawa ko yung mga pangarap ko. So ikaw nabuo ang katawan, may paa, may ka, is anong ginagawa mo? Ginagawa ba natin na may kung basta ginagawa ba nating mas meaningful ang ating katawan, yung part ng ating katawan. So gawin na ba sinasaksak natin sa dopamine natin. Alam nyo, ang dopamine is ayun po yung parte ng nagiging addiction tayo. So yung sasabihin natin lahi na namin nung manood ng TV, tsaka hindi po, yan po lang ang sinaksak natin sa dopamine natin, kaya tayo nagiging addiction. Kung kayang-kaya nating pigilan ng mga something na natin, kaya nating kontrolin ang ating yung mga bad habit na ginagawa natin, is nasa mindset po lang natin yan. So advice ko lang, ako din po ganun dati. So change ko yung mindset and yung habit ko. It's hard to change, pero push yourself na kung may big dream ka or may is talagang magiging mas mahalaga sa'yo ang dreams mo, is magpupursige ka. Pero kung sapat lang sa'yo ang hanggang diyan ka na lang, is magiging ganyan ka na lang. So wag natin asa sa ibang tao ang ating success. So we have a lot of chance, and
buo ang ating pag-iisip, buo ang ating katawan, we have a lot of chance na maging succeed. Bakit yung mga may kapansanan is nagiging successful, nagiging more more famous. So dahil sa determination nila at saka big dreams at saka yung mindset nila is napaka-healthy po sana. So, yun lang po ang natin, kaibigan, kung nawawalan ka ng pag-asa or you have a lot of choice. You have a chance or na ibahin ang direction ng buhay mo. So that's it po. Sana may nakatulong ng konti ang aking konting sharing. So po, ganun lang po. And kung gusto po niya talagang mabago ang ating buhay, is check my website www.rosalie-s.com po. Doon po ako nagsimula mabago ang aking direction ng buhay. Nagkaroon po ako ng yung naging most aware, yung awareness ko is naging healthy. Yung nagkaroon ako ng more determination sa sarili ko, nagkaroon ako na push ko yung mga dapat na gawin, na maging tiwala sa sarili. Believe yourself. And be aware para magkaroon ka ng more abundance at saka makuha mo talaga yung more na kaligayahan na talagang differ ng kaligayahan na kahit nag-iisa ka is masaya ka. You don't need to defend yourself na sa ibang tao. So nasa yun na. So that's it po, and sana po ay wag tayong sumuko sa ating mga pangarap. We have a free webinar po. Sana po ay masilip ninyo ang aming webinar na magkaroon kayo ng time. Just lang po yung free lang po yun, and baka magkaroon din po kayo ng chance na katulad ko na nagkaroon ng chance na maging CEO at nagkaroon ng more learning about sa talagang how to handle na maging more productive and maging more aware, yung awareness ko at saka yung focus ko at saka yung changing habit po ay na bigyan ng supplement or na change po. So that's it for me, and good luck po sa ating mga pangarap. See you po, and good luck po. Have a nice day.